Ay, naku po. Kumusta? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman tayo magkwentuhan. Usap tungkol sa mga kaganapang nangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot. December, nakulong na si Sara Diskaya. Nakakalungkot sapagkat siya lang mag-isa. Nakakatuwa dahil siyempre paralagutan na niya yung nagawa niyang kasalanan. Yung mga basher ni Senador Dante Marcoleta, pilit na idinadamay siya na ginagawa daw niyang baby si Sara Diskaya. Wala namang katotohanan niya. Noong chairman siya ng Blue Ribbon Committee, gusto niyang gawing star witness para ikanta niya kung sino-sino yung mga malalaking isda na nakasuporta sa kanya. Kasi ang turing ni Senador Dante Marcoleta sa kanya ay maliit lang na isda, dilis. Mayroon pang mas malalaking isda na nasa likod niya. Itinutulak siya. Ngayon, ang ating mahal na presidente, pinakulong na niya. Ayun na, may warrant of arrest, nakapriso na nga. Nasa NBI na, kustodiya na ng NBI. Yung kanyang asawa, Curly ba yun? Nasa kustodiya ng Senado. Nandun sa Senado, doon siya nakakulong yata. Yun ang pagkakaalam ko. Ito nakakalungkot sapagkat naiwan na niya yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak. Hindi man ako ina, pero may pamilya ako, may asawa, may mga anak. Nakakalungkot. May mga binanggit na siyang mga pangalan noon. Pero nasaan na yung mga taong yun na kasangkot sa maanumalyang blood control issue? Hindi kayang ipakulong? Anong dahilan? Pakinggan natin si dating Mayor Lito Atienza. Meron siyang binabanggit. Ito. Kami, Mr. President. Big fish. Siguro yun yung big fish. Secretary Remulla, marami ka rin sinabi. Nangako ka. Inaasahan namin ito. Din mo, ang pangako mo, uhulihin mo ngayon, malalaking isda. Hindi pwede yung mga dilis. Sinasalok lamang yan sa dagat, maliliit na isda yan. Pumuli kayo na talagang kailangan kalat ka rin mo para mahuli mo isang malaking talakito. Talaga namang hindi ko, ako man, nagdaramdam, bakit ganun? Yung maliliit lang na tao, kontraktor, sila lang ba may kasalanan? Sabi nga ng ating presidente sa kanyang buwan noon, SONA, managot ang dapat managot. Pero nung nagbanggit na sila ng mga pangalan, nagsialisan na yung iba. Si Saldico, nasa ibang bansa, hindi nila maipabalik dito. O hindi nila makuha, ipabalik. Kukuha nila noon yung mayor ng Tarlac ba yun? Babae. Kuha nila, ba't si Saldico hindi nila makuha? Yung iba pang mga politiko na binabanggit, bakit hindi nila maipapriso din? Naghihintay ang taong bayan. Gusto nila yung malalaking isda. Dapat yung pating. Yun ang kumakain ng mga isda, hindi lang isda, mga tao. Nakakalungkot nga eh. Kaya nga yung may trahedya nang nangyari kay dating Secretary DPWH ni Maria Cristina Cabral. Ito po, panoorin po natin kung anong nangyari sa kanya. Dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral
patay matapos mahulog sa bangin sa Cannon Road. Ibabalita po yan sa atin ni Freddy Rolyoda. Freddy. Kinumpirma ng otoridad na nasawi ang dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na naunang natagpuang nakandusay, walang malay at unresponsive sa gilid ng Wheat River sa bahagi ng Camp 6 ng Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Sa ulat na ipinarating ng Benguet Provincial Office Provincial Director Police Colonel Lambert Suerte kay Procar Regional Director Police Brigadier General Erickson Dilag at base sa investigasyon ng BCP Station 8 at Tuba MPS. Ang biktima kasama ang kanyang driver na nakilalang si Ricardo Hernandez, 56 years old, ay bumiyay bandang alas 3 ng hapon kahapon papuntang La Union. Habang pinabagtas umano ang Cannon Road ay sinabihan ni Cabral si Hernandez na huminto at ibaba siya sa bahagi ng Maramal, Camp 5, Camp 4 at iwan muna siya doon. Ayon pa sa salaysay ng driver na pinaalis siya ng biktima kung sanay sumunod naman ang driver at nagpa siyang magpagas na muna sa isang gasoline station. Ayon pa sa salaysay, bandang alas 5 na ng hapon na umano nakabalik ang driver sa lugar na pinag-iwanan kay Cabral. Hinanap niya ito ngunit hindi niya makita ang biktima. Nagpa siyang bumalik ang driver sa Ion Hotel sa pagbabakasakaling andoon ang kanyang hinahanap ngunit nabigo umano siya na makita ang biktima. Alas 7 ng gabi ng parehong araw, bumalik ang driver sa lugar na pinag-iwanan kay Cabral ngunit di ko pa rin makita hinahanap kaya minabuting ipagbigay alam na ito sa Budec BCPO Station 8 personnel at tinungang lugar kung saan huling nakita ang biktima. Katuwang ang Tuba MPS, MDRR remote at Tuba BFP ay sinuyod ang lugar hanggang matagpuan itong nakandusay sa Wheat River ngunit walang malay. Sinubukan pa umanong i-retrieve ang biktima ngunit kalaunay idiniklarang wala ng buhay si Cabral. Inordon umano ang lugar habang nagsasagawa ng follow-up investigation ang otoridad kaugnay sa naturang incident. Palaisipan talaga, Nelson, yun, ano? Paano nangyari? Pero parang may salaysay yung ano, yung driver. Oh, ang sabi ng driver dyan, dumaan sila doon, nagpababa si Yusek. Yusek. Oo. Pati siya bumaba noong una Okay. Tapos tiningan nila yung lugar Sabi daw niya ay, Yusek, baka mahulog ka dyan. Huwag ka masyado. Talagang tabi ng Oo, yun. Sa takin talaga. Oo, tapos may sumita sa kanilang pulis. Oo. Bawal ho nga dito, may standby, bawal tumigil. So sumakay muna sila ulit, bumalik sila ng hotel. Yung Ion Hotel. Oo. Aha. Tapos, bumalik ulit sila doon. Sa lugar. Okay. Oo, at this time, nagpaiwan si... sabi Si sa, Jose Cabral. sa interview ng driver, twice silang Pumunta doon sa lugar. pumunta doon. Ano kayang nangyari, no? Ayun nga, hindi natin maintindihan ha? Noon bang kauno, dapat siguro tignan kung balisa ba si Yusek, ano ba? Wala ba silang kasamang ibang pamilya? Silang dalawa? Dalawa lang yata sila. Gano'n? Oo. Tapos, bumalik siya. Iniwan niya alas 3, di ba? Pero ba't 2 oras siyang iniwan doon Hindi, sa... bumalik din kaagad. Kaya lang, nakita niya wala na. Doon sila nagtagal dahil hinahanap. Hinahanap na niya. Alas 7 na niya report doon sa no? Hinahanap muna niya nung hindi niya makita, tsaka niya na-report sa pulis. Pero nakakahanap daw niya. Bumalik pa rin sa hotel. Baka daw... naisip nandun. niya Baka na bumalik sa Ion Hotel? Baka nainip Oo. Pala isipan itong pangyayaring ito.